Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, isang mainit na usapin na naman ang pumupukaw ngayon sa atensyon ng taumbayan. Matapos kasi ang kontrobersyal na pahayag ni dating Gobernador Chavit Singson, kumalat na parang apoy ang isyu ng kanyang panawagan sa mga estudyante. Imbes na magtutok sa kanilang klase, mismong si Singson ang nanawagan umano na mag-absent ang kabataan at lumahok sa mga kilos protesta laban sa kasalukuyang pamahalaan. Isang napakalakas na pahayag na agad umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko. May pumabor, pero mas marami ang nabahala. At hindi nagtagal, mga kabunyog, nagkaroon nga ng mga kilos protesta. Sa kalsada, libu-libong kabataan ang nagsama-sama dala ang kanilang panawagan. Pero sa hindi inaasahan, nauwi ito sa kaguluhan. May tensyon, may sigawan, at sa ilang bahagi, muntik pang magkapit-gulo sa pagitan ng mga realista at autoridad. Dahil dito, hindi na nanahimik ang Malacanang. Ayon kay Attorney Clary, seryosong pinag-aaralan na ng palasyo na kasuhan si Chavit Singson. Ang batayan daw, inciting to sedition, dahil sa umano'y pang-uudyok niya sa kabataan na huwag pumasok at makilahok sa mga kilos protesta laban sa gobyerno. Kung titingnan, mabigat ang implikasyon nito. Una, kabataan ang direktang naapektuhan, ang sektor na dapat ay nakatuon sa kanilang pag-aaral. Pangalawa, nagdulot ito ng mas matinding tensyon sa lipunan na kung hindi maagapan ay maaaring lumaki pa at mag-ugat sa mas seryosong gulo. Ngayon, tanong ng marami, nasa tamang direksyon ba si Chavit nang siya'y magsalita at umapela sa kabataan? O ito'y malinaw na paglabag na dapat managot sa batas? Isang bagay ang sigurado, mga kabunyog, hindi biro ang kasong posibleng kaharapin ni Chavit kung sakali. At kung itutuloy nga ng Malacanang ang pag-akto laban dito, tiyak na mas lalo pang iinit ang politika sa bansa. Heto, mga kabunyog, pakinggan na natin mismo ang naging pahayag ni Chavit Singson. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So yun na nga. Kaya kakuha peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang
execute ng mga kabataan. Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun ang of... future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for Kung total boycott? kung hindi hinto itong korupsyon, sila epektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mapahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga naging pahayag ni Chavit Singson. Ngayon naman, pakinggan natin ang panig ni Attorney Claire Castro hinggil sa isyong ito. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr. and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Yan mga kabunyog, mainit na naman ang banggaan ng mga pahayag. Unahin natin ang naging pasabog ni dating gobernador Chavit Singson, kung saan binunyag niya na may mga grupong nakamaskara na sumisigaw ng corrupt. Ayon pa kay Singson, nang tanungin niya kung sino ang nasa likod ng mga ito, ang sagot daw sa kanya, si Martin Romualdez at ang First Lady. Pero hindi ito pinalampas ng Malacanang. Mariing itinanggi ni Yusek Claire Castro ng Presidential Communications Office ang aligasyon ni Chavit. Aniya, malaking kasinungalingan. Huwag nilang ipahid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Liza Marcos. Grabe mga kabunyog, kaliwat kanan na akusasyon at matitinding sagutan ang nangyayari. Ang tanong, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? At saan hahantong ang bangayang ito? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.